Sa nakaraan sinabi ni Kalbo na kung wala na tayong pag-uusapan ay aalis na kami. Ngunit sinabihan lang sila ng pinuno ng Black Blood Sect, na sino naman ang may sabi na pwede na kayong umalis, at dugtong pa niya na hindi ko rin sinabi na hahayaan ko na lang kayong makaalis dito ng buhay. Habang si Kalbo naman na pinagpawisan ay pinapatigil niya ang pinuno ng Black Blood Sect na lumapit, at sinabi niya na hindi ba't pinatay mo na ang aming pinuno. At dugtong pa niya na nararapat lang mamatay ang taong iyon. At upang makaligtas si Kalbo ay sinabi niya sa pinuno ng Black Blood Sect, na ako ay nasa iyong panig na ngayon. Ngunit di naniwala ang pinuno ng Black Blood Sect, at patuloy pa rin sa paglapit. Habang si Kalbo naman na pinagpapawisan at takot na takot ay sinabihan niya ang kanyang mga bantay na kung bakit lang ito nakatayo at nanunood. At dugtong pa niya na narito kayo, upang bantayan ako ngayon. At pasigaw niyang inutusan ang kanyang bantay na pigilan niyo ang demonyong iyan. Ngunit di man lang ito gumalaw, at nang tingnan ito ni Kalbo ay nakita niya ang namumutlang mukha nito dahil sa sobrang takot. At sinabihan niya ang kanyang bantay na bakit mas mukhang takot na takot ka pang hayop ka kaysa sakin. Balik naman tayo kung saan bago pumunta si Kalbo sa Black Blood Sect. At naiiyak niyang sinabi kay Kim Gon na teka lang master, pakiusap isa sa alang-alang mo ito. Kung pupunta ako doon ng mag-isa, ay mas mabuting patayin ko na lang ang sarili ko. Sa sinabi ni Kalbo ay napatahimik naman si Kim Gon. At makalipas ang ilang minuto ay sinabihan niya si Kalbo na huwag ka nang mag-alala patungkol doon. At nakangiti naman sinabi ni Kim Gon na makakasama mo ang pinakamagaling kong tagabantay. At dugtong pa niya na pagkatapos ng lahat dapat kang magkaroon ng isang plano. At napasabi na lang si Kalbo na bakit naman ganito kawalang silbi ang ipinasama sa kanya ng ating bida, at makikita natin na akmang tatagpasin na ang ulo ni Kalbo. At napasabi na lang siya na ngayon ay talagang mamamatay na ako. Habang makikita naman natin ang takot sa mukha ni Kalbo, habang pinapatigil niya ang pinuno ng Black Blood Sect. Nang bigla na lang may tumawa ng malakas, habang sinasabihan niya ang pinuno at si Kalbo na talagang nakakatawa ang eksenang ito. At napatigil naman ang pinuno sa kanyang ginagawa at kaunti na lang sana ay lilipad na ang ulo ni Kalbo. At dugtong pa ng taong tumawa, na sa palagay ko ang mga bagay na tulad nito ay hindi magbabago kahit saan. At napatingin naman ang dalawa habang gulat na gulat, at sinabi pa ng lalaki na noong kabataan ko, ginagamit ko ito upang makakuha ng impormasyon araw-araw. Sabay tanggal ng kanyang disguise, nang makita ni Kalbo ang mukha nito ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata, at di siya makapaniwala sa kanyang nakikita. At patuloy lang sa pagsasabi ang lalaki na mula sa isang babaeng dumaan. Habang ang pinuno naman ng Black Blood Sect, na natulala saglit, ay tinanong niya ang nakadisguise na lalaki kung papaanong nakapasok siya dito. Ngunit di ito sumagot, at naglakad lang papalapit habang sinasabi nito na alam mo ba kung bakit hindi ko ginagastos ang pera? Dahil sa karamihan ng mga ito, sabay tutok ng baril sa mukha ng pinuno na ikinagulat naman ito at sinabihan niya ito na wala sa isang lugar sa mundong ito, ang gumagawa ng pabor sa iyo nang walang dahilan sa likod nito. At makikita natin si Kim Gon na nakangiti at nanlilisik ang mata. At ito pala ang nangyari bago pa man sumama si Kim Gon kay Kalbo. Habang may makikita naman tayong kamay na kumatok sa pinto ng kwarto ni Kim Gon, at tinanong niya si Kim Gon na master pwede ba akong pumasok sandali? Agad naman sumagot si Kim Gon ng oo, pumasok ka na, at makikita natin na si Do Chol-ho pala ito at tinanong niya si Kim Gon na my lord, kung hindi mo mamasamain maaari ko bang tignan ang kwintas na suot mo kanina? Tinanong naman siya ni Kim Gon na kung maganda ba ito. At sinabi niya na sige, tingnan mo na ito. Sabay tanong niya kay Do Chol-ho, ngunit alam mo ba kung ano iyan? At dugtong pa niya na kung gusto mo ito, maaari mo itong kunin. Ang aso ay nilalaro lang ito. At makikita natin si Do Chol-ho na tiningnan na niya ang kwintas. At sinabihan niya si Kim Gon na sa tingin ko ay tama ang hinala ko patungkol dito. Habang makikita nating si Kim Gon na tinanong niya si Monggo na kung ayos lang ba ito. At sinabihan ni Do Chol-ho si Kim Gon na ang iyong kwintas ay mayroong isang poisonous candle sa loob. Na ikinabigla naman ni Kim Gon. At malamig niyang tinanong si Do Chol-ho na kung totoo ba ito. At sumagot naman si Do Chol-ho ng oo, at dugtong pa niya na sa palagay ko ay hindi ito isang regalo.
At dugtong pa niya na sa tingin ko ay tama ang kanilang first elder na si Kalbo. At wala silang nagawang mali sa pagpatay sa isang tauhan ng Black Blood Sect, dahil sa may intensyon din naman ang mga ito na patayin ang kanilang kasalukuyang cult leader, na walang iba kundi ang ating bida. Napatahimik naman si Kim Gon, dahil sa napagtanto niya na walang kasalanan si Kalbo, at tama lang ang ginawa nitong plano, upang di siya mapahamak. Ngunit nagawa pera ni Kim Gon na paghinalaan si Kalbo at muntik pa itong madedo nang biglang napatayo si Kim Gon, at tinanong niya si Do Chol-ho na teka lang, si Monggo ay nilalaro ang kwintas, ibig ba nitong sabihin na malalason ito? Sinabi naman ni Do Chol-ho na huwag kang mag-alala patungkol doon, hindi pa siya na-expose ng matagal, pero siguro kung nagtagal pa ito ng kaunti ay maaapektuhan na ito ng lason. Sabay tanong niya kay Kim Gon na kung ano na ang kanilang gagawin, ngayon na alam na nila na balak patayin ng Black Blood Sect ang ating bida. Galit na sinabi ni Kim Gon habang naglalabas ng malakas na killing intent na pagpapatayin niya ang mga piece of shit na ito. Habang si Do Chol-ho naman na may di maipaliwanag na mukha ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na hindi naman makikinig sa kanya ang ating bida kung sasabihin niya na hindi ito maaaring magpunta kahit saan. Ngunit lakas loob pero niyang sinabi kay Kim Gon na master maaaring malagay sa panganib ang iyong buhay kung sasama ka. At nagmungkahi pala si Do Chol-ho na mag-disguise ang ating bida. At iyon na nga ang nangyari, habang si Kalbo naman na tuwang-tuwa na makitang buhay ang kanilang cult leader. At sinabi niya sa ating bida na hindi siya makapaniwala na ililigtas siya mismo ng kanilang cult leader. Ngunit naiinis namang sinabi ni Kim Gon na umalis ka na ditong hayop ka. Na agad naman ito sumagot ng oo, nang bigla na lang tumawa ng malakas ang pinuno ng Black Blood Sect at sinabihan niya si Kim Gon na well, malamang na ito ay hindi matagumpay, na mamamatay ka lang sa isang simpleng lason. Ngunit ngayon pagsisisihan mo ang pagpunta mo rito. At dugtong pa niya habang nakangiti na parang demonyo, at naglalabas ng killing intent na pagsisihan mo na hindi ka namatay ng maaga. Ngunit natawa lang si Kim Gon, at sinabihan niya ang pinuno ng Black Blood Sect na ikaw ay nakakatawa, sabay tanong niya na kung bakit ito masaya. At dugtong pa niya na hindi mo ba nakita kung ano ang hawak ko? Sumagot naman ang pinuno ng Black Blood Sect, habang nakangiti ay sinabi niya kay Kim Gon na ngayon ko lang nakita ang ganyang sandata. At may pagyayabang na tinanong niya si Kim Gon na kung may oras pa ba itong gamitin sa kanya. Sabay atras niya ng kaunti at sinabihan niya si Kim Gon, na marami nang nakakita ng aking secret technique, ngunit wala kahit isa ang nakaligtas dito, upang ito ay ilarawan. Sabay perform ng kanyang malakas na teknik na nagpayanig ng buong silid, ang teknik na ito ay tinatawag niyang Black Blood Sect Final Rainbringer. Na makikita natin ang makapal at maitim na aura na namumuo sa paligid nito na bumabalot sa kanyang espada. At nang maipan na niya ang kanyang aura ay agad siyang mabilis na sumugod kay Kim Gon. Nang bigla na lang may tumama sa kanyang noo kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril. Habang gulat na gulat siya ay dahan-dahan naman na bumaliktad ang kanyang ulo, habang sinasabihan siya ni Kim Gon, na ang aking secret technique ay katulad din ng sayo. Marami ang nakakita, ngunit walang kahit isang kalaban ang nabuhay upang ito ay kwento. Katulad mo, at makikita natin ang pinuno ng Black Blood Sect na binawian agad ng buhay. Nang bigla na lang may napansin si Kim Gon, at makikita natin na maraming paa na tumatakbo patungo sa silid kung saan naroon ang ating bida. At makikita natin na ito pala ay ang mga miyembro ng Black Blood Sect. At tinanong ni Kim Gon ang mga ito na kung sino ang gusto ng mamatay ay manatili lamang sa aking saklaw. Ngunit agad namang may dalawang sumugod kay Kim Gon, at agad na binaril ni Kim Gon ang isa, habang ang isa naman ay nagawang makalapit at umatake gamit ang kutsilyo ngunit agad naman itong nasalag ni Kim Gon, sabay laslas niya sa leeg ng lalaki na agad binawian ng buhay. Nang bigla na lang may umatake sa kanyang likuran na agad namang napansin ni Kim Gon sabay baril niya sa ulo ng mga ito. At mabilis na nagdash si Kim Gon patungo sa mga ito. At binigwasan isa-isa ang miyembro ng Black Blood Sect at ang iba naman ay binaril niya sa ulo. Habang si Kalbo naman na narinig ang sigawan sa loob ay pinagpapawisan na lang. At napasabi na lang sa kanyang isip na ang kanilang cult leader ay isang halimaw na martial artist. At makikita natin si Kim Gon, na may mga dugo sa kanyang mukha at nakabulagta na lahat ng mga miyembro ng Black Blood Sect.
Habang napapatanong na lang siya sa kanyang isip na hindi ba't ito ay kakaiba. Noong kabataan ko, mas gusto ko ang one-on-one fight, kaysa makipaglaban sa mga grupo. Ngunit ang paraan lamang upang manalo laban sa marami ay napakasimple. Iisa lamang ang kailangan mong patayin, habang ginagawa mo ito siguraduhin mo lang na mapapatay mo yung pinuno nila. Dahil ang mga lobo ay biglang magiging takot na mga tupa. Alin kaya sa mga kumag na ito ang kailangan kong patayin? Ngunit hindi ako sigurado kung may sapat pa ba ako na balang natitira. Nang bigla na lang may malakas na ingay ang dumagundong sa itaas ng bubong. Naikinagulat ni Kim Gon, at napapatanong na lang siya na kung ano ang nangyayari sa kanilang itaas. Nang bigla na lang may malakas na bumagsak mula sa bubong at nagdulot ng makapal na usok. At biglang lumipat ang eksena sa isang kamay na malakas na hinampas ang mesa, habang makikita natin si Jin Hwaran, habang sinasabihan niya ang elder na kailangan nitong maging matatag. At huwag itong pumunta doon ng mag-isa, puwera na lang kung hinihiling mo nang mamatay. Ngunit sumagot lang ito na huwag kang mag-alala patungkol sakin. Sumagot naman si Jin Hwaran na papaanong hindi ako mag-aalala. At dugtong pa niya na makinig ka sakin kung pupunta ka doon, kailangan mong magdala ng mga tauhan upang sumama sayo. Ngunit sinabihan lang siya ng elder na huminahon ka lang sandali third elder, hindi ako naniniwala na kailangan, kung pumunta doon nang ako lang mag-isa, at iyon na ang nangyari bago pa man pumunta si Dangwang sa Black Blood Sect upang sundan si Kim Gon, at may makikita tayong malaking butas sa bubong, at nang mawala ang usok ay makikita natin si Dangwang na nanlilisik ang mga mata. At pasigaw niyang tinanong si Kim Gon na kung ayos lang ba ito. Habang si Kim Gon naman na tulalaperan ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na kung papaano kaya nakapunta ang kumag na ito dito. At sinabihan ni Dangwang si Kim Gon na mayroong dugo sa kanyang mukha. At sumagot naman si Kim Gon na hindi ito sa kanya, ngunit di man lang ito nakinig sa ating bida at minura na nga ni Dangwang ang mga miyembro ng Black Blood Sect. At pasigaw niyang sinabihan ng mga ito na sa impyerno na ang susunod niyong hapunan. Habang galit na galit ay sinabihan siya ni Kim Gon na hindi nga ito sakin, baliw ka. Sabay tanong niya kay Dangwang na kung mag-isa lang ba itong pumunta dito. At natahimik naman ito saglit at nakangiti niyang sinabi na ito ay hindi maaari, sabay suntok sa isang miyembro ng Black Blood Sect na agad tumama sa mukha nito. At sinabi niya na hindi maaaring di makakasama ang Dungwang's direct bodyguards habang makikita natin ang miyembro ng Black Blood Sect na tumilapon dahil sa lakas ng suntok. Habang nag-aapoy naman ang kamay ni Dangwang, at dugtong pa niya nakasama niya ang buong Death Squad. Habang makikita naman natin na nagharap na ang mga miyembro ng Mongo Cult at Black Blood Sect. At dugtong pa ni Dangwang na tinipon ko ang buong Hog-Udan unit sa ilalim ng direktang command ko. Sa isip naman ni Kim Gon ay napasabi na lang siya na sa unang pagkakataon sa sandaling ito, may ginawa siya na nagustuhan ko. At sinabihan niya si Dangwang na tapos na ako sa aking paghihiganti. At inutusan niya ito na tapusin muna ang mga natitirang miyembro ng Black Blood Sect. Naagad naman sinunod ni Dangwang ang utos ng ating bida sabay bigwa sa isang miyembro ng Black Blood Sect na agad tumama sa mukha nito. At tumilapon ito ng malayo habang unti-unting bumabagsak ay mabilis na nagdash si Dangwang sa harapan nito, at naghanda ng malakas na suntok na tumama sa katawan nito at sa sobrang lakas ay halos bumaon pa ang katawan nito sa sahig. Habang ang tatlong miyembro naman ay napatahimik na lang sa kanilang nakikita. At tinanong ni Dangwang ang mga ito na kung bakit nakatingin lang ang mga ito. At habang papalapit ay naglalabas ito ng malakas na killing intent at nanlilisik ang mata nito. At dugtong pa niya na kung hindi ba ang mga ito aatake sa kanya. Sabay suntok ng malakas sa isa na agad bumaon ang ulo sa dingding, habang ang isa naman ay akmang tatagpas. Ngunit mabilis lang na sinipa sa ulo ni Dangwang, at binigyan ng tag-iisang suntok sa mga pagmumukha ang iba pang sumugod sa kanya. At mabilis na nagdash patungo sa iba pang miyembro habang nagmala-demonyo ang mukha nito. Sabay suntok ng malakas, at makikita natin sa mukha nito ang gigil. Ngunit parang tanga ang postura nito, iwan ko lang kung may tinamaan ba sa suntok na iyon, wala kasing ipinakita. Habang si Kim Gon naman ay napatahimik na lang sa pinagagagawa ni Dangwang. At napasabi na lang siya sa kanyang isip na talagang magagamit niya ang kumag na iyon.
Habang si Kalbo naman na pinagpapawisan ay mayroon siyang napansin. Habang may makikita naman tayong miyembro ng Black Blood Sect na mabilis na umatake mula sa likuran ng ating bida, at pasigaw na sinabi ni Kalbo kay Kim Gon na sect leader. Ngunit di na niya naituloy ang kanyang sasabihin dahil agad na nilaslas ni Kim Gon ang leeg nito. Sabay lingon niya at tinanong si Kalbo na kung bakit siya tinatawag nito. Sumagot naman si Kalbo nang wala, makalipas lamang ang ilang sandali ay lumabas na si Kim Gon at Dongguang. Habang sa labas naman ay makikita natin ang mga miyembro ng Black Blood Sect na pinalibutan ng Death Squad ng Mongol Cult. At nagtanong naman si Dongguang kay Kim Gon na kung ano ang kanilang gagawin sa mga natitirang miyembro ng Black Blood Sect. Sa madaling salita, ito ang mga taong naglakas loob na bumunot ng espada sa pinuno ng sekta. Kahit punatin mo sila hanggang sa mamatay wala pa rin kabuluhan. At napaisip naman si Kim Gon, habang sa kanyang isip naman ay napasabi na lang siya na nakikita ko ang kanilang malakas na fighting spirit, at hindi ito sumusuko hanggang sa huli, kahit na dinala sila sa ating panig. Nang bigla na lang may napansin si Kim Gon, at napapatanong siya na kung ano kaya iyon. Habang si Dongguang naman na tinawag ang atensyon ni Kim Gon. At may makikita tayong paa na papalapit sa ating bida, at makikita natin na isa pala itong batang babae na miyembro ng Black Blood Sect. Habang makikita natin ang nanginginig na kamay ng batang babae habang may hawak na espada. At makikita natin si Kim Gon na dahan-dahan nilalapit ang kamay sa mukha ng batang babae, habang hinawakan ni Kim Gon ang maskara. At nang matanggal ito ay makikita natin ang mukha ng batang babae na puno ng luha ang mga mata nito. At halatang napipilitan lamang. Habang sa paningin naman ng batang babae ay parang nakakatakot na nilalang ang ating bida, habang nandidilat ang mata nito sa kanya. At naalala naman ni Kim Gon kung saan ay naranasan niya ang maging pulubi. Habang nakayuko na ng lilimaw sa kalye, ay bigla na lang siya binitukan sa ulo ng kanyang kasama, habang sinasabi nito na bakit hindi ka magmakaawa ng diretsyo. At subukan mong magmukhang mas nakakaawa. At nagagalit niyang sinabihan si Kim Gon na gagawin mo lang ba ito ng tama kung babasagin ko ang isa sa iyong mga binti. Habang makikita naman natin ang batang Kim Gon na nakakaawa ang kalagayan, ay mahinang sumagot sa lalaki na gagawin ko na ito ng maayos. Sabay hingi ng tawad, at makikita natin na dahan daw ang umupo si Kim Gon, habang tinatanong niya ang batang babae na kung mayroon pa bang mga batang babae na katulad niya at kasing edad niya ang nandito. At makikita natin na umiling-iling ito nagpapahiwatig na wala. Na agad namang naunawaan ni Kim Gon. Nang bigla na lang may isang miyembro ng Black Blood Sect ang sumigaw, at minura niya ang batang babae habang sinasabi nito na kung nakalimutan na ba nito ang kanyang tungkulin. At dugtong pa nito na bilasan muna at ihampas ang iyong kutsilyo. Ngunit isang putok lang ng baril ang sumagot sa kanya. Parang si Cesar Montano lang alias Bullet kahit di nakatingin bullseye. At makikita natin na binitawan ng batang babae ang kanyang hawak na kutsilyo. At sinabihan siya ni Kim Gon, na hoy, bata mula ngayon, kailangan mong ipikit ang iyong mga mata. Na agad naman sinunod ng batang babae. At napamura na lang si Kim Gon, habang sinasabi niya na hindi pa ba sapat na bigyan ng kutsilyo ang isang bata, at ngayon sinasabi mo sa kanya na pumatay din ng tao. At galit na sinabihan ni Kim Gon ang mga natitirang miyembro ng Black Blood Sect na kung tao pa ba ang mga animal na ito. At sinabihan ni Kim Gon si Dongguang na mauna na silang lumabas ng batang babae. Ang mga natitira doon, na mga miyembro ng Black Blood Sect, pagpupunat-punatin silang lahat hanggang sa mamatay. Na agad namang sinunod ni Dongguang at pinagpapaslang nila ang mga ito. Habang makikita naman natin si Kim Gon at ang batang babae na naglalakad habang naririnig nila ang sigawan ng mga ito. At makalipas lamang ang ilang sandali ay makikita natin ang isang karwahe habang sa loob naman nito ay makikita natin si Kim Gon, Deduk, Dongguang at ang batang babae. Habang tahimik ang lahat, ay napaisip naman si Dongguang habang pinagmamasdan ang batang babae. Sinasabi niya na ang kanilang sect leader ay mayroon palang ganitong side. Salungat sa kanyang appearance, siya ay isang isang kind-hearted person. Sabay tawag niya sa batang babae, at tinanong niya ito na kung ano ang pangalan nito. Habang may nakakatakot na itsura, na agad namang nagpang-inag sa batang babae. At makikita natin ang mukha nito na talagang natatakot. Ikaw ba naman ang tanungin ng ganoong itsura,
ay talagang matutrumi ka, at nang makita ito ni Kim Gon ay nanlilisik ang mata nito habang tinitingnan niya si Dangguang, habang pinagpapawisan ay sinabi niya kay Kim Gon na wala siyang ginawa, at dugtong pa niya na hindi ko alam kung bakit nagkaganon ang batang babae. At tinawag na nga ni Kim Gon ang batang babae at sinabihan niya ito na huwag kang mag-alala, maupo ka lang ng komportable. At sumagot naman ito ng oo, at nagpapasalamat din ito kay Kim Gon sa pagligtas sa kanya. At dugtong pa niya na maaaring wala akong maitutulong pero, kung hihilingin mo sa akin na gagawin ang anumang bagay, gagawin ko ang aking makakaya. Ngunit sinabihan lang siya ni Kim Gon na, alam ko, na niligtas kita ngunit wala akong anumang bagay na ipapagawa sa'yo. At napatanong naman ang batang babae na kung ganun ano ang aking gagawin. Sinabi ni Kim Gon na maglaro, na ikinagulat naman ng batang babae. At dugtong pa ng ating bida na ang bata dapat ay naglalaro, kumakain, yun lang dapat ang ginagawa. At makalipas ang ilang oras ay nakabalik na sila sa kanilang cult. Nakaagad naman silang binati ng tatlo, at tinanong naman ni Do Chol-ho si Kim Gon na kung maayos lang ba ito. Sumagot naman si Kim Gon ng oo, ayos lang, habang si Jin Hwaran naman ay nagtatakang tinanong si Kim Gon na kung sino naman ito. At dugtong pa ni Jin Hwaran na pakiusap, lumapit ito sa kanya. At habang tinitingnan niya ito ay napasabi na lang siya na ang cute ng batang babaeng ito. Ngunit sinabihan naman siya ni Kim Gon na third elder, maaari ba akong humingi ng isang pabor? Sumagot naman ito ng oo, sabay tanong niya kay Kim Gon na kung ano iyon. Sinabi naman ni Kim Gon na dito na ako titira mula ngayon, kaya pakiusap ipaghanda mo ako ng matutulugan. Nang bigla na lang dumating si Monggo, at tinanong naman ito ni Kim Gon, na kung saan ito pupunta, at kung hindi ka ba pumunta dito sa papa mo. At makikita natin si Monggo na lumapit pala sa batang babae. Habang gulat na gulat naman ito dahil sa paglapit ni Monggo, habang dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay, ay nagustuhan pala ito ni Monggo at pati ng batang babae. Nang makita ito ni Kim Gon ay napangiti na lang siya, habang pinagmamasdan si Monggo at ang batang babae. At ang tatlo naman na ngayon lang nakita na ngumiti si Kim Gon ay napasabi na lang ang mga ito na kung totoo ba ang kanilang nakikita na tumawa ang kanilang sect leader.